changed your lives. Malamang, kahit si Melody nagsasour pa hanggang ngayon sa buhay niya abroad. Am I right? Kami na ang nagrabyado! Kami ang namatayan! Kami pa may utang na loob! Jasper Lloyd, mag-impake na kayo. Alis na tayo. Hindi ko na kayang tumira dito na andito yung pumatay kay tatay. Tama naman si Jem Rose eh. Hindi ko kayang tumira dito na naandito yung mga may kasalanan sa tatay mo. Napamahal na sa akin si Nina. At ayokong masira yung kinabukasan niya. Alam ko na hindi niya sinasadya yung nangyari. Pero Glenn, sana maintindihan mo na hindi siya mapapatawad ng pamilya ko. Anong plano mo? Paano tayo? Tita, please. I'm sorry. I'm really sorry. Please forgive me. Please don't leave. You don't have to go. Please. Nina, Iha, mabuti pa iwan mo na kami. Baka mamaya ko naisipin ng lola at papa mo na ginagawa namin. Huwag niyong kakalimutan yung itinuro ko sa inyo, ha? Lagi lang kayong magdadasal siya, magpakabait kayo. Salamat sa pagmamahal ninyo, ha? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magsasurvive dito. Babaunin ko lahat ng magaganda at masasayang alaala natin. May isang request lang ako para sa inyo. Pwede ba mo? Huwag niyong pababayaan yung mga bata. Mga bata lang! Sige. Malamang alam nyo na yung mga naglalabasang reports tungkol dun sa nangyaring aksidente, dun sa reckless driving na kinasangkutan ng anak ni PGA na si Nina Acosta, na ikinamatay ng isang tao. Ilang taon na rin yung nagdaan, halos mga 3 taon na, pero hanggang ngayon ay wala pa rin sagot dito ang palasyo. Malamang ay tatanong nyo kung bakit. Sa palagay ko, siguro pinagtatakpan pa rin siya ng presidente para walang harapin na anumang kaparusahan itong si Nina Acosta. Bilang vice-presidente ninyo, tungkulin ko na ipaalam sa inyo kung ano ang mga nalaman ko at yung mga impormasyon at siguruhin na mananaig ang batas. At base dun sa mga nakalap naming ebidensya at impormasyon, lahat ng mga espekulasyon tungkol kay Nina Acosta ay totoo. At ang taong napatay niya ay walang iba kung hindi ang tatay ni Melody Reyes. Si Melody Reyes na girlfriend mismo ng presidente. Mr. Vice President, anong ebidensyang tinutukoy niyo? How did this happen exactly? Of all people, tatay ni First Yaya turned first girlfriend ang napatay ng first daughter. Nakausap po namin si Pedrito Conde, ang fall guy sa pagkamatay ng tatay ni Melody. Umamin po siya na binayaran po siya ng kampo ni PGA 3 years ago para akuin ang krimen. Pero Mr. Vice President, ano po sa tingin niyo ang magiging epekto nito sa relasyon ng Presidente at ni Miss Melody Reyes? Alam niyo, kung tutusin, wala na naman akong pakialam sa personal affairs ng presidente. Pero sa tingin ko rin naman, yan ang pagmumulan ng paghihiwalay nila kung sakali. Actually, what's mine is I condemn the actions of PGA for his blatant disregard of the law. He doesn't deserve to be the president of this country. Alam niyo, what we need is a leader we can trust. A leader who abides by the law. At dahil dyan, binabawi na ng Partido Alyansa Demokratikong Progresibo ang suporta nila kay Presidente Acosta. Which means, they've chosen me as their new standard bearer. Which means, I'm running for president.
Nina, hindi ka dapat nanonood ng ganyan. Wala na silang ginawa sa akin kundi sirain ako at hatakin ako pababa. Dad, there's so much truth to what they're saying. And it's true na may kasalanan po talaga ako. Aksidente yun. Hindi mo gusto mangyari yun. Dad, kasi I don't want to ruin your name. At ayoko pong maapektuhan yung posisyon mo. Para wala na pong madamay, aminin ko na lang po yung kasalanan ko. I'll take full responsibility for my actions. And I accept all consequences. Nina, I will decide what actions to take. I promise you, hindi kita pababayaan. Protektahan kita. Dad, I need to take full responsibility or else hindi po tatahimik ang family ni Tita Melody. And I don't want to be the reason why you guys will separate. Bakit sino nagsabing magkakahiwalay kami? Hindi niyo po alam? Aalis na po si Tita Melody. She's going to leave us. Melody! Melody, wait! Wait lang. I know you don't want anything to do with Sir Glenn. That's why I took it upon myself na pasamahan kay Conrad, ikaw at ang pamilya mo. Ay, Yesi. Okay lang. Kaya namin to. Salamat. Melody, hindi ko to ginagawa dahil empleyado ako ni PGA. Ginagawa ko to bilang kaibigan. So please. Maraming salamat. Melody? 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 So wala na rin yung gamit niya dito. Tita Melody! Bitawan mo yung aking anak! Rose, tama na! Melody! Melody, hindi mo kailangan umalis. Glenn, desisyon to ng pamilya ko. Kaya sana irespeto na lang natin. Maraming salamat nga pala.
sa pagpapatuloy mo sa amin dito at sa lahat ng naitulong mo sa amin. Ate, ba't ka ba nagpapasalamat? Jam Rose, tama na! Melody, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Hindi ito yung solusyon ng mga problema natin. Kailangan pa sa natin ito. I can work this out, Melody. I can work this out, okay? Dali sabihin na yun, Glenn! Ano na sabihin sa'yo yan? Pero hindi na natin maaayos to. Please. Huwag kang magde-decide ng ganun-ganun lang. Huwag kang susuko ng ganun-ganun lang. Marami na tayong pinagdaanan, Melody. Malalampasan natin ito. Please. Sabihin mo sa akin, dahil ba sa nangyari, hindi mo na ako mahal. Sabihin mo sa akin, dahil ba sa nangyari, hindi mo na ako mahal. Glenn, mahal kita! Mahal kita! Mahal kita! Pero alam mo, kapag nakikita kita, nasasaktan ako dahil naaalala ko yung ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko. At dahil sa pamilya mo, namatay yung tatay ko! Namatay yung tatay ko! Yeah, please! Kalimutan mo na ako kasi pinuputol ko na yung relasyon ko sa'yo at sa buong pamilya mo! Ate! Gina! Ate! Sige na, Glenn. Sige na. Sige na. Ako na maghatid sa inyo. Melody's desperate cry for justice. Yan ang kinakailangan natin mapalabas sa bibig mismo ng dakilang First Yaya. I'm sure nagkakagulo na sila at punong-puno ng conflict sa palasyo as we speak. We just learned from a reliable source sa loob ng palasyo na paalis na po ang pamilya ni Melody. Great! Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nilalabas sa statement. Nananahimik pa rin sila. E di simulan nyo na! Simulan nyo na yung pag-iingay, kalampagin nyo na, basagin nyo na yung katahimikan ng pamilya ng Melody na yan. Simulan nyo na! Then, it will be First Yaya versus the First Family. Cheers! Cheers! We're almost there. Jesse. Sir. I want the press conference scheduled as soon as possible. Kailangan natin gumawa ng statement sa publiko bago tayo maunahan itong si Prado na to sa lahat ng kasinungaling ang gagawin niya, sa lahat ng akusasyon sa atin. Sir, I don't think it's a wise move to do that on your part right now, sir. Sir, if we can delay yung pagsasalita ninyo and focus all our energies to deny all the accusations and allegations na ibinabato sa inyo, better. Jesse. Sir. Hangarin ko ang maging batas para sa lahat. But I want to be honest with you. As much as I have a sworn duty to uphold and protect the laws of this land, hindi pa rin maiiwasan bilang ama na protektahan ko si Nina. I understand, Mr. President. Let me have a meeting with your counsel to check all the angles in order to conclude if Nina even has any criminal liabilities. But, Mr. President, what's clear now is what's written sa revised penal code. Pwede po nilang sampahan ng kaso si Ma'am Blisilda tsaka po yung assistant niya regarding sa cover-up.
Sir Glenn, if I may add, there's a big possibility na ma-avoid po natin everything. Yung sampa ng kaso, itong gulong to, if makausap niyo lang po ng maayos si Melody. Nakakausap ko na si Melody. Hindi nagbabago ang isip nila. Pero kung ano man ang kalabasan ng lahat ng ito, Yesi, doon ako para kay Melody. Susuportahan ko siya at ang kanyang pamilya. Yesi, sir. Iwanan mo muna ako. Paul, Conrad, pakiiwanan niyo muna ako dito. Excuse us, sir. Thank you. Yes, sir. Glenn, mahal kita! Pero alam mo, kapag nakikita kita, nasasaktan ako dahil naaalala ko yung ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko. Kalimutan mo na ako kasi pinuputol ko na yung relasyon ko sa'yo at sa buong pamilya mo. Glenn, we need to talk. I'm here to sort things out. Sigurado akong may binabalak ang pamilya ni Melody by now. We have to be ready. Sabi ko kay Yesi, iwanan ako dito because I want to be alone. Please leave me alone. Glenn, you can shut everyone out but not me. Please leave me alone, Ma. Glenn, I am still your mother. I've spent more than half of my existence trying to protect you and doing what's good for this family. Protect my family. Our family. From what? From your manipulation? Wala na kayong ginawa sa buhay ko but to control me. Yan. Hanggang meron na kayong matapakang ibang tao, hanggang meron nang nasaktan, hanggang sa meron nang namatay, Ma. Yung ginawa niyo kay Melody, sa pamilya niya. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ginawa niyo pang biktima yung pamilya niya. The very chance that I could have had to be happy when my wife died, dumating si Melody. She made me happy. Nabuhay uli ako. Pero pagkatapos niya gawin yung cover-up, parang niyo akong sinasaksak ng paulit-ulit. Hanggang ngayon, hindi tayo pinagbibigyan, hindi tayo pinapatawad ni Melody. Ako, yung buong pamilya ni Melody, hanggang ngayon, hindi pa tayo pinapatawad! Glenn, you can blame me all you want. Pero hindi rin madali para sa akin na itinago ko sa iyo ang sikretong ito for 3 years. Dahil nakukonsensya din ako. Lalo nang nung nalaman ko ng pamilya ni Melody ang naging biktima sa nangyaring ito. I chose not to tell you everything because ayoko nang may masaktan pa. Para mabura na rin ang bangungot sa isipan ni Nina sa nangyari. And you can continue to serve your purpose, Glenn. Glenn, pinaka-importante pa rin ang pagiging presidente sa bayan na ito. Hindi ang pakikipagrelasyon mo kay Melody. Do you understand? Your camera ready? Boom. Di ba naman dito may mga press pa din? Hanggang dito ba naman? Nasundan pa tayo? Ay, paano naman nila nalaman na nandito tayo? Eh, hindi naman talaga tayo titigilan ng mga yan eh. Kahit saan, susundan nila tayo. Melody, mabuti pa. Doon naman kayo sa townhouse namin. Walang gumagamit doon. Mas safe kayo doon. Ate, ano? Tatakbo ulit tayo? Anong Titus? Wala pa rin development? Relax ka lang, VP. Narito na si Marnie tsaka yung mga reporters. Buti nga, sa halagang 5,000 sinabi ng pinsan ni Melody kung saan sila lilipat. Ang tagal ko nang hinintay ng pagkakataong ito. All the while, akala ko si Lorraine ang magiging daan para sa pagpalit ko kay Glenn bilang presidente.
yun naman pala. Yung impormasyon lang na nakuha ni Lorraine ang kakailanganin ko para dun sa expose laban kay Glenn. I knew it. At the back of my mind, may duda talaga ako sa mga intentions mo. How could you do this to me? Pinaikot mo lang ako. No, it's not like... No! So this was your plan all along? To use me! To destroy Glenn and advance your personal interests! Akala ko pa naman ginagawa mo to para maiganti ako kay Melody at Glenn. But no! You never really cared about my feelings. Of course I do, anak. Wala ka nang ibang inisip kundi ang sarili mo! Pati ang pangarap mo maging presidente! Yan lang ang importante sa'yo! I hate you! Lorraine! Kailangan ko na talaga silang harapin. Ayun na. Ready your camera. Mike. Melody, hanggang ngayon wala pa ring statement ang presidente tungkol sa issue na kasasangkutan ng anak niya. Is he deliberately taking you and your father's death for granted? Hindi ko masasagot yan. Ang magagawa ko lang umasa na mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng tatay ko. Pero meron tayong kasabihan na justice delayed is justice denied. Nangyari na to 3 years ago nang itago ng palasyo ang crime against your father. Hahayaan mo bang maulit ito? Hindi kaya nananahimik si PGA dahil meron silang attempt para i-cover up ang issue? Or baka naman nananahimik siya dahil meron ng settlement na inaayos para sa pamilya mo para hindi na kayo magdemanda? Kahit gaano sila kayaman, hindi nila mababayaran ang buhay ng tatay ko. Oo, mapera sila. Pero walang halaga yun. Nidadatangal lang ang meron kami, pero kaya kong ipaglaban yun. Hindi na ako papayag na hindi makuha ang katarungan na ipinagkait sa amin noon. It's undeniable na malaki ang contribution mo sa popularity at sa approval ratings ni PGA. Don't you feel betrayed? Na hanggang ngayon, walang inaamin si PGA na kasalanan ng pamilya niya sa pamilya mo? Sa totoo lang, nagagalit ako. Galit ako sa mga taong nanloko at nanamantala sa amin. Galit ako na namatay yung tatay ko ng ganun-ganun na lang. Na parang aso na nabangga lang sa kalye pagkatapos isinole. Binayaran. At kinalimutan na lang. Pero higit sa lahat, galit na galit ako sa sarili ko. Kasi nagtiwala ako sa mga taong hindi naman dapat pagkatiwalaan. Gusto ko na silang kalimutan. Gusto ko na silang kalimutan sa puso at isip ko. Kasi sila yung mga taong nagbigay sa akin ng panibagong saya. At pag-asa, sila din yung mga taong nagbigay sa amin ng sakit at pagdurusa. Ngayon na pagbigyan ko na kayo, kami naman. Tigilan niyo na kami. Pero di pumayag ka na. Doon muna kayo sa townhouse. Doon ko na muna kayo dadalhin. I'm sorry. I'm so
sorry, Tita Melody. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Ang laki naman ito, hindi ko matatanggap. Eh, okay naman na kami sa simpleng bahay lang. Tanggapin mo na yung offer ko. Wala namang gumagamit ng bahay na yan eh. Sige. Uy! Bilis! Baka magbagong is. Iniiwasan na niya ako. Siguro, ayaw niya na akong makita. At dahil sa'yo yon. Siya nga pala ate, may bisita ka. Charlie? Sir, it won't be wise po na kitain si Melody ngayon. Kung hindi natin gagawin ngayon, to kailan pa? Hindi mo marami na nakakaalam na ang presidente ang nasa likod ng cover-up na to. Walang kasalanan si Glenn. Walang kasalanan? O ipinagtatanggol mo lang dahil hanggang ngayon mahal mo pa rin siya?